ating next speaker. Hello, hello, hello. Hello! Hi! Okay, wala matutulog, ha? Kasi, pantulog to na oras. Sige, bago ko introduce yung speaker natin, turuan ko muna kayo ng breathing exercise na ang tawag dito, yung parang anti-sleeping breathing. O, para hindi tayo antukin. Okay. All you need to do, this is the opposite of the breathing exercise that we did this morning. So, kanina, 4 counts na inhale, tapos hold the breath for 2 counts, and then 4 counts exhale. This time, 1 count inhale, 1 count exhale. Mabilisan for 10 counts. Try natin, okay? So, it's like, pero you have to breathe through the nose, hindi sa mouth. Hindi yung parang mamamatay. Parang hinihingal, hindi ganon. Breathe through the nose, inhale through the nose, exhale through the nose. Let's try it for 10 counts. Ready? Okay, 10 yun. Let's do it again for 20 counts. But this time, I'll do the counting, you'll do the breathing. Okay? Ready, set, and breathe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay? Mamaya, pag medyo naantok-antok kayo, mag-fast breathing na kayo. Okay? Nose breathing, not mouth breathing. Nose. Okay? Importante yun. Mabilisan lang. Pwedeng 5 lang, tapos mamaya-maya na naman. After 15 minutes, 5 na naman. Okay? Sa mga nagsasuffer ng headache, sa ngayon, alternate nostril breathing. With your thumb, cover 1 nostril, full inhale, cover yung nostril kung saan ka nag-inhale, tapos release kung sa covered. Tapos inhale ulit. Cover. Exhale sa kabilang nostril. Continue doing it. Inhale. Cover. Exhale. Inhale. Cover. Exhale sa kabila. Ganon. Alternate nostril breathing for headache. Mas maganda yan kapag may eucalyptus, menthol, merong peppermint, essential oil. Okay? Mas maganda siya gano'n. Okay? So, bahala na kayo ha, mag-manage kung sleepy o di kaya may headache. Oo, magpapapicture talaga kayo kay Dr. Don't worry, may pictorial session tayo mamaya sa hindi pa nakakapagpa-picture. Okay. Again, everything is personal when you are a person. When I first heard of this, our next speaker, when I first heard of him, I don't personally know him. So, nakilala ko lang siya through Ate TP, Makidato. Tapos sabi niya, ay si okay yun, kasi very open-minded, ganito. Sabi ko, bakit? Meron palang close-minded na localer. So, but anyway, when I finally met them, kasi team ito sila, when I finally met them, that is the first time that you meet, tapos parang feeling mo friends na kayo for a very long time. Parang ganon yung feeling ko sa kanya. Magaan ang loob, maganda ang aura, walang bakas ng mga hocus-pocus, wala akong naramdaman ng mga negative vibration. Mamula? Hindi. Pero meron talaga mga tao na the first time that you see them, parang you just feel nothing but magandang, there's joy. Yung parang hindi ka threatened, walang bakas ng negativity. 4 sila, okay?
So, lahat sila, ganun yung naramdaman ko sa kanila when I first met them. At saka, nung nakita ko sila, talagang parang barkada lang, parang tropa-tropa lang na, uy, dietitian na ako, doktor siya, tapos mga Manileño pa yun, no? The common, typical probinsyana na, ay, mga social yan kasi galing Manila, yung parang ganon. Pero hindi. Hindi ko alam pa paano ito termo sa Tagalog eh. Ang Bisaya nila ko, para bang okay kay ka, ano, BFF na kayo mo, mukha mo pagkita, BFF na tayo mo diretsyo. Exactly yung nana. Ako nabati. Okay? Ladies and gentlemen, ayaw ko ninyo pakauwawi, this is the city of golden friendship. Ladies and gentlemen, please help me welcome Dr. Brian Castillo. Hello! Maayong buntag, mga Mindanawans. Maayong hapon. Ayan, so, ngayon, napakadami nyo nga pala ngayon. 150 or more, marami pa nag-walk-in. And susulitin ko po ang oras ninyo. Okay? So, this is based on my clinical experience, no? Low carb for kidney disease. Before I start, pwedeng tumayo yung naging pasyente ko at naging coachy. Alam ko meron eh. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Thank you so much for being here. And makikita ko yung mga improvement na nangyari sa inyo. Yung ginawa ng lifestyle change, low carb. Okay. Siyempre, ako yung una ginipig. Because when I heard the low carb, as a physician, tatanggalin ko ang rice? Ang bread? Manghihina ako niyan. No energy. Yes, we all know, carbohydrates, that's sugar, is our energy source ng katawan. But then I researched about the low carb. Oh, pwede pala. Ngayon ko lang nalaman, fats can be an alternative energy. Okay? So, sabi ko, gawin ko. For 1 month, ang side effect sa akin, weakness. But then, dati po, no? First, next slide. No? I was obese. 2. So, isa na lang, morbidly obese. Pinakakataas-taasang katabaan. Malapit na ako doon. Mga 1 pound na lang. So, I was in a residency training. Okay? Sabi ko sa sarili ko, when I graduate, dun ko i-focus ngayon ng aking. And also, may gout din ako. Meron akong kwento. During training, duty, hindi ako makalakad. Thinking ko na ingrown. So, nasa hospital, tawag ako ng surgeon, first year surgeon. Tinanggal yung kuko ko. Sakit. Hindi pa rin nawala yung sakit sa aking big toe. So, doon ko nalaman na may gout ako. And then, ito yung talagang nagbigay sa akin ng why I changed my lifestyle. I have an obstructive sleep apnea, severe. Pakamahal pala mag-sleep study. Okay? Mahal. Tapos yung machine, mas mahal. So kung may kakilala kayong may apnea, mag-low carb. Hindi na kayo gagastos. Ang sleep study, 35,000. Ang makina, nasa 90,000. Mas mahal pa yung Okay? So, I did an omnivore diet. Then, nung nag-start ako mag-low carb, nagulat ako, hindi ako nagugutom. So, nagkaroon ako ng time-restricted eating. Ang problem nun, active ako. Okay? Active. So, next slide. So, ito ako dati. Yes, obese 2. Malapit na morbidly obese. Next.
So, may before and after na yan. Sa right side, yung before and after. So, nung graduate ko, bumili ako ng bike kasi yun ang hindi masakit sa tuhod. Biking. So, nagbabike ako noon. For 2014, long biking yan. 100 kilometer, 200 kilometer. I've been doing ODAX. Ito yung minimum of 200 kilometer bike. Nag 300 kilometer bike din ako. Ito yung alis ako ng bahay, hindi alam ng misis ko. Uwi ako ng bahay, hindi rin alam ng misis ko. Tulog na. Tulog, okay? So, I did, very active ako noon. And then, na-invite ako sa isang race, a triathlon race. Next. Okay? Triathlon race is a sports involving 3 disciplines. Swimming, biking, and running. But then, invited lang ako dito, biker ako. Merong swimmer, may runner. Nung nakita ko ang ambience ng triathlon event, wow! Gusto ko to. May problem nga lang. I don't know how to swim. 40 years old, nagpaturo akong lumangoy. And then, natuto akong lumangoy, swimming pool, then dagat. I did this 2019, Malaysia, full Ironman distance. A 3.8 kilometer swim. After that, you're going to do a bike, 180 kilometer bike. Then after biking, you will run a full marathon, 42.2 kilometer run. And I did that 13 hours and 50 minutes and 43 seconds. Amazed yung mga kakasama kong mga matagal nang naglalaro ng full Ironman. Tinanong ako, Doc, first time mo ba talagang mag-full Ironman? Parang hindi eh. Because yung mga first-timer, mga 17 hours, 16 hours, no? Mabilis na ang 15 hours. So, amazed sila. Why? Before I prepare for that, nung nagpe-prepare ako, I did the low carb. Sa mga races noon, mga maiksing races, ako ang pinakakulelat. Nakabihis na lahat, magfi-finish line ako ang last to arrive. When I did the low carb lifestyle, for 1 month nanghihina ako. So alam ko na experience nyo nito. Nung nag-low carb kayo, nag-strict, nanghihina. Okay? So nag-electrolytes, tiniis ko yun. Total, nakakatakbo pa rin naman ako. Mabagal nga lang. Nakaka-swim, mabagal. Bike, mabagal. So, total, mabagal. After 1 month, naramdaman ko yung lakas, yung energy. Sabi ko, parang bumibilis ako. So, I continue my passion. Then, after this full Ironman, ayun na. For 6 months, 1 year, umaakyat na ako sa podium. 3rd, 2nd, 1. Yes. It will improve your strength and also your endurance. Imagine mo, hindi ka napapagod. Yun yung takang-taka sa akin ng mga kasama kong nagte-training. Nagte-training kami sa Subic, usually, no? After a swim of 2 kilometer, magbabike na kami. Palagi sila nauuna dyan. Bike. Nasa huli ako. Ang training namin, 100 kilometer na biking yun. Pagdating ng 80 kilometer, lumalapit na ako kasi paikot-ikot na kami. Napapansin ko, parang lumalapit ako. Pagdating ng 90 kilometer, inuunahan ko na sila. Why? Nanginginig na sa gutom. Kukuha ng bar, kakain, still nanghihina. Ang low carber, wow, para daw trend. Pabilis ng pabilis ng pabilis. Doon sila, fasted state to, yes. Walang kain, electrolytes, salt stick.
You need to train it. Kaya dun sa mga very active, need nyong i-train ang nutrition. Ang nutrition ko lang, salt stick and electrolytes. That's it. I did a full marathon in Tokyo, 42.2 kilometer, 4 hours and 2 minutes. Walang kain. Magagawa nyo yun. You need just to train your body. So, adapt. Yan. Okay, next. So, kailangan alamin natin anong root cause for those diseases. Ayan, ang dami. Heart disease, cancer, obesity, CKD. So, main topic ko, more about sa kidney. Why nadadamage ang kidney natin? Ito. So, usually, mga renal patients have metabolic syndrome. Okay? Number 1 is, sige, next. Obese. Kadalasan ganyan. Diabetic, hyperglycemia. So, uncontrolled sugar. So, anong effect ng pagiging obese na magkaroon ka ng kidney disease? Yung sugar mataas, uncontrolled, ng paano nag-attribute to kidney disease. And also, mga dyslipidemia, ito yung sa lipid profile niyo, high triglycerides, kadalasan sa mga kidney disease, and low HDL. And kadalasan, napakarami din maintenance for hypertension. So ito yung tinatawag na resistant hypertension, umabot ng mga 4 na medication. Just to control your blood pressure. Why? Ito, papakita ko. Iisa-isahin natin. Okay? So blood vessels, yung parang bilog. Then kidney. So paano mag-a-arise? Nagkakaroon ng damage yan. If you have an excessive carbohydrate intake, ito yung mga Anli rice, right? I've been there, okay? So, you will have obesity or kadalasan type 2 diabetes then, uncontrolled sugar. You will activate your sympathetic nervous system. Next slide. And the RAAS. Okay? Ito yung nagme-maintain ng blood pressure natin, itong RAAS activation. Nagme-maintain ng blood pressure. Then, if you are obese, no, nako-compress yung kidney dahil sa taba. So, nagkakaroon ng salt retention. Hindi na-excrete ang salt. So, nagkakaroon na itong tatlong to, will have an increased renal sodium absorption. So, nagkakaroon ng problem, i-excrete ang salt yan. And then, nagkakaroon ng high blood pressure. So, ito yung hallmark. No? Kaya nagkakaroon ng kidney disease. And yung macula densa feedback, yung kidney natin nagkakaroon ng reorganization or nagkakaroon ng discrepancy or nagkakaroon ng death sa ating mga nephron. Ano? Through glomerular hyperfiltration. So, ang nephron natin, usually isang kidney has a 1 million nephron. Pagka na-overuse, dahil sa hyperfiltration, namamatay ang nephron. So, pagka namatay ang isang nephron, 5, 10, yung function niya matatransfer sa ibang nephron. So, nagkakaroon ng overload. Overload ng work. Mas mabilis namamatay. Okay? Kaya dapat kinokontrol natin yung pag-damage. So, yung blood pressure. Okay? Next. Yun. So, yung pagiging obese and diabetes, high sugar. Okay? Ang adipocytes, no? Fat cells, nagpo-produce ng adiponectin. Ang adiponectin, yung nakababa, to, nagre-regulate siya to have a insulin sensitive. Okay? Pag mababa siya, resistance. So, etong mga FFA, leptin, interleukin-6, TNF, ito yung tumor necrosis factor,
ito yung mga inflammatory sa atin. So kadalasan, if you're obese, matataas ang inflammation sa inyo, mababa ang adiponectin, which causes insulin resistance. So pag with insulin resistance, nagkakaroon ng damage din sa ating kidney, and also mas lalo niyang pinapataas ang presyon, blood pressure, which turns on will damage your cardiovascular disease. Ito na yun. Vascular damage and kidney injury. So, next. We all know, no? Ang low-carb diet can lower your weight and reverse or may have remission of your diabetes. Combination of obesity and type 2 diabetes leads to kidney disease. So ang question, ang low-carb diet ba nakakasama ng kidney? Next. Ay, pagmuto ko. Meron pala individual. Obesity nagkukos ng, as an individual yan, nephro damage. So nagkakaroon din ng kidney disease being obese. So we need to control or to lose weight. So we all know obesity type 2 cause kidney disease. Ngayon ang question yan, does low carb damage your kidney? Okay? So ang worry natin, when we have high protein intake, pwedeng mag-cause ng hyperfiltration. Sabi ko, di ba, hyperfiltration, nadadamage ng nephron, maagang namamatay dahil overwork sila. Na-overload ng mga trabaho. So, early death. Tapos, nag-i-increase din ng kidney stones. So, yan ang question. I've handled many patients, no? Ang advice ko palagi, sa totoo lang, hindi ka makakaroon ng high protein intake. Why? If you're going to chew your meat properly, your satiety will turn on. Nabubusog ka. The good thing, if you eat fat, protein, ang haba na magugutom ka. Okay? Listen to your body. Yan palaging sinasabi. Maraming cause ng pwedeng gutom ka, hindi lang sa tiyan. Okay? So, pwedeng nahihilo, sakit ang ulo, pwedeng gutom na yon. Or pwede unahin nyo muna, hydration, baka dehydrated. Kasi kadalasan, when you do the low-carb diet, dyan na tinutulungan ng kidney excrete ang electrolytes. Mga salt na ilalabas. Kaya nakokontrol ang BP. Okay? Kaya, ang problem niyan, pwede kayo ma-dehydrate. So, you need to take electrolytes. Okay? Next. So, yun ang tanong natin. Is low carb safe sa mga may kidney problem? Next. Ito yung mga studies I took for. This study, no, when you do the low carb, it will improve your EGFR, yung mga may kidney disease, unchange ang EGFR, which is hindi nag-worsen or nag-improve ang kanilang EGFR. So, alam nyo ang EGFR. Filtration rate yan ng kidney. So, pagka mahina ang filtration rate niya, yan yung mas malala ang kidney disease. Okay? Second study. Ito naman, okay? It addresses yung sugar control, all those with diabetic kidney disease, mga diabetic po ito. Nung nag-low carb, mas nag-improve ang sugar control and weight management. Next slide, third. Okay? Ito naman, in 143 patient, creatinine nila nag-improve. Ito, di ba yung kinakatakot nyo? Pag mataas ang CREA,
1,900, or sabihin natin yung 7, 8, or 9. Meron nga kung is 10. Ang taas. Yun, natatakot na tayo for dialysis. But may studies po, when you do the low carb, okay, it will improve your CREA. Next slide. Ito yung last study. When you do the low carb diet, even if you have kidney disease, it will improve your eGFR, blood pressure, HbA1c, lipids kasama din sa studies na ito. Okay? So may studies. You don't have to be afraid of doing low carb. Kasi talagang kahit na anong lecture ko, na huwag matakot sa cholesterol, takot pa rin. Di ba? Hindi natin maalis yan. It will take time, yes, eventually, habang dumadami yung mga doktor na maniniwala. Because nakakarinig na ako ng nag-a-advise ng mga doktor na mag-low carb ka. So meron sila nakikita. Okay? Na improvement. Okay, next. So, when I have a patient na may kidney disease, I limit the protein. Kino-compute ko. So, saan ko kinukuha yan? Dito sa KDIGO or, sige po, next. Ito yung KDOQI guideline, 2020 pa to. So, meron siyang equivalent how to compute. So, talagang kino-compute ko sa mga patient kong minomonitor. Okay? Next, ito na yung bago, 2024. Sa 0.8 grams per kilogram body weight. Kino-compute ko yan. Then, tinuturo ko sa pasyente. Okay? Ina-advise ko sila mag-keto. Kadalasan. Kaso pagka nakarinig ng fats, takot. Dok, may stroke yata ako dyan. So kahit na anong explain ko sa kanila, may anxiety pa rin yan. So ano nangyayari pagka may anxiety kayo? It will increase your cortisol. Imagine mo, kumakain ka ng taba, nag-a-anxiety ka, takot na takot ka while eating. So, in-advise ko sila, okay, you choose. Either mag-add ka ng fats or veggies. Ba, tuwang-tuwa sila pag may veggies na rinig. Meron ako natuwa ako kagabi. Siya lang yung sinabi ko mag-fats. Gustong-gusto. Ay, thank God. Pero no, yun yung natin, yun yung dilemma. Takot pa rin tayo sa fats. Kaya, kung saan komportable ang aking pasyente, I still going to monitor them. Sabi ko, unahin nyo muna yung meat, yung computed na protein allowed per day. And kung may fats man yan, unahin nyo yon. Tapos, last na lang ang veggies. Okay? So, nakikita ko naman na uubos. So, I don't know if inuuna ang protein or sabay-sabay na kinakain. And then, next slide. Pre-present ko ngayon ang mga patient ko. Case 1, a 60 years old female. Ito yung first, I think 2022 ko pa ito na-handle. Okay. Sinabihan na siya for dialysis, CKD5. Ayaw niya. Kaya nag-low carb siya. Okay? Overweight siya, May and June 2022. Pero pagdating ng August, nag-normalize na ang kanyang BMI. Next. Ito ang sample ng kanyang creatinine. From CKD5, by February 2023, eGFR of 32, CKD3B, nag-improve. Pero hindi pa siya nagpapa-check up sa nephro. Ayaw na niya atang bumalik. Pero I advise her, bumalik pa rin kayo. Okay? Kasi sila yung magbabantay ng inyong kidney. Tinuruan ko lang kayo how mapababa by changing your lifestyle. Eating the right kind of food, doing exercise, and fasting. So,
Ito yung graph. Noong May 2022, 3.7. So, ang ano ng nephron dyan is CKD5 na. Okay? Overweight siya nun. So, nakita niyo yung trend, bumaba. And then, hanggang 1.21. So, from CKD5, CKD3B. Wow! Hindi ka na pang dialysis. Diba? So, did it improve? Of course. Nakita niyo naman sa graph. Next case. Lalaki naman to. 56 years old. Actually, CKD na siya, 50 years old pa lang. 6 years ago. Okay? So, ang kanyang weight dati noon, hypertension lang siya, walang diabetes. 51 kilogram siya noon. Nung naglo-low carb daw. So, bumaba ng 40. At present, 40, nung last na nakausap ko, graduate na kasi, yung 40 niya, nag-gain na siya ng 3 kilogram. Okay? So, nung 40 kilogram siya, underweight. From CKD4, CKD3B, 2018. Nung August, next slide po. Next po. Nung August, kaya siya nag-consult, nagpa-monitor sa akin, dahil CKD4 na. So, inaano na siya magtagay ng fistula. So, ang expected kasi ng mga merong CKD, pa-worsen. Hindi siya gumagaling. Lumalala. So, hihintayin nyo na lang kailan kaya i-dialysis. Pero eto, nung pinago niya ang kanyang lifestyle, nung may parang tusok na yon, dun siya natakot dahil sinabihan na siya magda-dialysis. Prepare na mag-fistula. August 2024. Since 2018 pa to, may CKD. So bumaba, 2.7, kaso natakot nung tumaas. Okay? And now, from 6.88, nung December lang to, last year, 1.78. From CKD4, nag-improve. Okay? Next. Another thing, eto. Natutuwa ako dito eh. 60 years old male, diabetic, hypertensive, nag-i-insulin. Okay? Edema from balls to feet. Sinabi na siya na for dialysis na. Okay? Ayaw. Di ba? Sino may gusto? Talagang ayaw. And, sa totoo lang, nahirapan din ako sa umpisa nito. Akala ko magba-back out eh. Pero nung pinaliliwanagan namin, tatry niya. At saka ito, bed. Palagi nakahiga, upo, higa, upo. Okay? Next. Nung minonitor namin siya for 1 month, meron siyang short-acting insulin and long-acting insulin. Dalawa. Yung short-acting, 3 times a day niya ini-inject, 5 units. And yung long-acting sa gabi, 15 units. Nung nag-low carb, ang insulin, no more short-acting insulin. Yung long-acting niya, 8 na lang from 15. So, na-reduce ang insulin injection. Okay? Although normal ang kanyang weight sa BMI. Okay? Ayan. November, last year lang, CKD5 of 6.6 na creatinine. Bakit tatlo yung January? Okay? So, January 2, nangyari dyan is na-dehydrate. So, na-confine. 119 ang sodium. 119. Ang normal is 135 to 145. Sabi ko nga sa kanya, buti hindi ka nagko-convulsion sa sobrang baba.
Pag-admit, inulit, 117. Nung tinanong ko, di ba may electrolytes tayo? Hindi pala iniinom. Takot sa asin. When you start a low-carb lifestyle, di ba sabi ko, i-excrete ng kidney mo ang salt. You need to drink, sip electrolytes. Spread it throughout the day. It will lessen your discomfort or none at all. Wala kang mararamdamang discomfort. Ano discomfort? Palpitation. Ito, tandaan niya, nagjo-duty kasi ako sa ward. First symptom ng isang dehydrated patient, palpitation. Mabilis. Dehydrated ang una. Don't get me wrong, no? Na pagka nag-palpitate ka, dehydrated ka na. Siyempre, may observation yan. When you sip electrolytes, malilesen. Mag-i-improve ang heart rate, mawawala palpitation. If it consistently, no, nagpapalpitate pa rin, hindi na yan dehydration. You need to go to the hospital. Baka naman heart problem na yun. Inaatake ka na yata. Okay? Huwag niyo ipagpipilitan yung electrolytes na. You need to observe. Kung hindi nalilesen, sip-sip lang kayo. Hindi nalilesen ang palpitation, it is worsening hospital. Okay? So, mas nakikita ko kasi dahil may ko sa mga duty na nagbabantay ng mga pasyente and sa ER din. So, nakikita ko ang mga kailangang ipa-confine or pwede sa bahay lang. Okay? So, inulit, January 8, 2.5, naging 2.54. Still, ganda yan. January 21, parang to make sure. From 2.5, naging 2.15. Na-address niya ang kanyang dehydration, yung sodium niya from 117, unti-unti tumatas na. Siyempre, di ba, pag dehydrated, ano yung tinutusok sa inyo? Dextrose. Di ba, may asin yun. So, na-address yun. Pero pagka mga ganun, may ini-inject pa rin na sodium chloride concentrated yan. Pero titrated naman. Okay, next. Ayan, ang kanyang graph. Makikita niyo talaga. Third case ko na to, makikita niyo ang improvement. First, second, third. When you are monitored and guided properly, mag-i-improve po ang inyong CREA, ang EGFR, from 5, pwede maging 4, 4, maging 3, nag-i-improve. Hindi tayo yung maghihintay na lang tayo ma-dialysis. Di ba? Okay? Fourth case. Okay. 4 months, monitored to. 67 years old, female, hypertensive, and also diabetic. Okay? So, nung tinanggal ko ang medication niya for diabetes. Parang ayaw pa rin yata. Every other day na kasi parang after 2 months, ginawa ko ng every other day maintenance sa sugar. Then, nung nakita ko yung repeat laboratory, normal, ang FBS, HbA1c, sabi ko, you can discontinue na. Gusto pa rin niya yung primary physician niya sa States. Kasi itutuloy daw niya every other day. Okay. Sige. Walang problema. Sabi ko sa inyo, walang dapat na anxiety. Okay? Hindi ako magdi-dictate. Kayo po ang magdi-decide. I'll just give you some advices, recommendation. It's up to you to follow or not. So pagka gumaling po kayo, pat on the back on you. Hindi sa akin or any na mga low-carb doctors, no. Kayo po ang gumawa niyan. Sinunod nyo eh. Okay? So, normal yan. CKD3B, noong October, then now, CKD3A. Actually, ito,
inulit din ng primary physician to make sure. Parang doubtful pa. Okay? Well, pwede kasi. May problem sa laboratory. Pwede rin yun. Medtech kasi ako So, may error. So, para to make sure na tama ba to, papaulit namin. So, mababa pa rin. Ayan. Ang graph. 3B to 3A. CKD 3B to 3A. So, mag-i-improve ang inyong eGFR, yung filtration rate ng inyong kidney, if you do it properly. Hindi lang sa nutrition, fluids din ang kailangan natin. Pagka nadidehydrate ang katawan natin, nadadamage din ang kidney. Okay? Ayan. Next. So, if you have CKD, let the doctor monitor you. We need to control your sugar. Bakit? Ayun, kanina, di ba? If you're not going to control your sugar, damage kidney. If you're not going to control your blood pressure, damage ang kidney. It will just worsen. O yung obese din, di ba? May mga inflammatory na pinoproduce. So you need to lose weight. Okay? So watch out for hypotension. Kaya pagka nag-low carb, tinitingnan ko ang maintenance. If you have diuretics or combination sa mga maintenance sa hypertension, usually may combination yan ng mga diuretics. Tinatanggal ko na yan. Definitely, madidehydrate po kayo once you start the low carb. Kaya ayaw natin na madagdagan ang dehydration dahil sa mga diuretics. Okay? So, back po. Another. And yung mga bicarbonate. Okay? So, we will improve your health. No? It's a communication, open communication with your doctor and the patient dapat. Hindi pwedeng hindi nyo alam yung ginagawa. Eto na. May idea na kayo how to improve your kidney. Unlike before, okay, kainin mo lahat. Moderation. Galaw, galaw, galaw. So, eat less, move more. Yan ang the usual na advice. Tanggalin yung inflammatory foods. What are they? Sugar, processed. Intindihan nyo na? Ano nagkakos ng uncontrolled sugar? Sugar, processed. May mga food na hindi matamis but can increase your sugar. Rice, pasta, bread. If you have this condition, sigurado ang tatanungin, Doc, ano nang kakainin ko? So, if you really want to heal, advice ko, fats. Kaso takot. Okay? So, if you are not oxalate-sensitive vegetable, pag oxalate-sensitive po kayo, fats ang primary nating. Okay? Ang daming ma-address niyan pag binago nyo ang lifestyle nyo. Not only sa nutrition, you do fasting, you do exercise. Please, huwag niyong paghihiwalin tong tatlong yan. Hindi pwedeng fasting lang. Hindi pwedeng exercise lang. You need to combine these three. Siyempre, dapat may right mindset. Kasi hindi nyo masisimulan yung tatlo kung hindi ka desidido. Huwag nyong hintayin na malala na. I have patient talagang malala na siya, saka sila talagang nakakaawa. Pero you need to understand, to be healthy, you need to start from you. Hindi yung kamag-anak, kapatid, pinsan. No. Hindi pwede tinutulak kayo. Kailangan kayo mismo magsisimula nito. Hindi mangyayari yan na pinilit lang kayo. Kailangan bukal sa sarili, bukal sa puso ninyo ang paggawa nito. I know, mahirap siya. Kahit ako, maraming against. Okay? Bibigyan ng antipsychotic sa clinic ko. Okay? Shield. Masisiraan na siguro ng ulo si Doc.
Okay? But why am I continuing this advocacy? Because nakikita ko ang improvement. Doon sa cases na lang na pinakita ko sa inyo, nagugulat din ako, na-amaze ako. So, kung ako na-amaze, gumaling kayo, nako, pasalamat sa Diyos at gumaling po kayo. Kasi kahit na anong gawin natin, kung nag-decide ang Panginoon na kunin ka, wala ka na magagawa. Okay? So, pray. Sa tao ang gawa. Nasa Diyos ang awa. Adapt and evolve. Be the best version of yourself. Daghang salamat, Mindanao. Thank you po. And yes, before I forget, paisa-isa, pwede kayong lumapit sa akin. Dalhin niyo yung laboratory niyo. Paisa-isa lang, ha? Okay? Thanks, Bright. Paisa-isa lang ha, huwag magkumpul-kumpul na sa likod. Doc Brian will be going there. Sa likod, tapos i-bring niyo kung gusto niyo magpa-quick consult, ganyan. Bring your labs. Tapos doon kayo sa likod. Huwag dito sa harap, doon sa likod. Okay? Huwag dito sa harap, doon sa likod, sa labas. Yung may sofa na area. Alright. Natulgon na mo? Dok. Doon tayo. Waiting ka ulit? Pwede ako mauna, Dok, kasi malayo pa. Doon tayo. O sayo sa ta? Sayo sa ta? Sayo sa ta? Sayo sa ta? Again, just follow the video or para sa ako. Okay na po. Saan tayo? Hindi ako mauna. Paisa-isa muna. Ito pa biyahe namin, Dok. Hindi. Sige. Ipulo pa kami. Ay, meron sulo. Unahin natin. Sige. Sulo. May sulo? Oh, yeah, may sulo. Sige. Oh, sige. Tayo sulo. Sulo, halika dito. Sige, sulo. Huwag kayong mag-alala, tatapusin ko kayo lahat. Sulo. Upo muna. Akin na yung laboratory. May ballpen ka? Okay, good. Yes, hello. Thank you sa mga nakinig and hopefully meron kayong natutunan and please consult your doctor. Adapt, evolve, be the best version of yourself. Private consultation. Okay.